Sir, una po sa lahat, pakipaliwanag ano po bang nangyari? Tama ba yung bilang 130,000 balikbayan boxes daw po Aray ko. yung nakatenga? Ano po ang nangyari dito? Tama po, yun po yung estimate namin. Kasi ang nangyari po dyan, no, siguro starting last year, no, nag-increase po yung instance ng mga balikbayan boxes natin nasa containers po na bigla na lang pong inaabandona nung mga freight forwarders or yung mga deconsolidators and consolidators na pinagpapadalhan nila. Ang nangyayari po kasi dyan, ma'am, doon po sa lugar kung nasaan yung ating mga OFWs, meron pong mga tinatawag na consolidators doon. Ito po yung mga freight forwarders, no, kung saan ine-engage nila para ipagpadala yung balikbayan boxes nila at para naman i-deliver dito sa atin door to door, no, para sa kanilang mga pamilya. So yung pong mga consolidators na yun, meron po yan mga partners dito sa Pilipinas na tinatawag nating deconsolidators naman. Kumbaga sila po yung magpapadala from there, dito po may tatanggap na deconsolidator at yung deconsolidator po, siya po yung magdi-deliver nung boxes ng mga OFWs natin sa kanilang mga pamilya, door to door po. No? Okay. So babayaran po sila ng ating mga OFWs na a certain amount per box. Ang nangyari po dyan, dumami po yung mga kumpanya na nang-scam. Ibig sabihin ho, itong mga consolidators na to, ibababa nila yung presyo ng kanilang pagkuha. May engganyo naman yung ating mga OFWs, no, na mag-i-engage sila. Pagdating po niyan, ipapadala dito, tapos hindi na po niya babayaran yung kanyang counterpart dito. O kung hindi man po, magkakaroon sila ng hindi pagkakaintindihan, yung counterpart po dito, bigla na lang hindi ipoproseso yung balikbayan box. Pagdating po sa attention ng Bureau of Customs, ang laki na po ng private charges. Kasi po, pag maglalabas po kayo ng container sa ating mga pantalan, isang portion lang naman po yung binabayaran sa pamahalaan dyan, no? Yung sa duties and taxes ng government. No? Ang substantial portion po talaga dyan, yung tinatawag nating shipping charges, arrastre charges, storage charges. At ang nagle-levy po nito, mga private companies po, no? Tulad ng mga shipping lines, mga terminal operators po natin. So dumating po dun sa point na ang laki na po ng babayaran na private charges na kinakailangan pong gumawa ng paraan ng Bureau of Customs para po ma-donate ito sa DMW at para sana po yung DMW yung mag-distribute. Ang naging maayos po sana yung unang naging mga ginawa namin. No? In fact, may test kami sa Port of Davao, about 3 containers na gawa po. Kaya na po, na-realize din ng DMW, wala silang capability dyan kasi hindi naman po talaga yun yung primary nilang trabaho. Tinulungan din lang naman ho kami. So kahit na po nag-a-assist kami, medyo nagkaaroon pa rin po ng delay doon. Hanggang ito pong isang malaking kumpanya, no, yung tinatawag na Makati Express, no, isa po itong freight forwarding company. Yung counterpart niya po dito, subsidiary company niya naman, inabandona niya ho yung mga 120 containers na balikbayan boxes na pinarating niya ngayong taon simula January. Nag-multiply po ng ganun karami naging problema namin. Ito na nga po, pag kinupute niyo po yan per boxes per container, aabot po talaga ng 130,000 boxes. So, ang ginawa naman po ng Bureau of Customs, ma'am, nung bagong dating po, no, ang aming Secretary of Finance, si Secretary Frederick Go, nung briefing po namin sa kanya, we presented this problem at sabi niya, meron ba kayo naiisip na solution? Ang sabi namin, sir, yun nga sa DMW, pero nagtatagal talaga dahil nga may proseso. Tapos after po nun, makikiusap kami sa terminal operators kasi property na ho ng government and i-distribute naman natin sa mga OFW sa pamilya, i-waive na lang yung charges. Pangalawa pong problema dyan, pag na-waive naman po, yung pag-deliver nung mga boxes na yun. So ang ginawa po ng ating commissioner at ni Secretary Go, nilatag po itong problema na to kay Pangulong Marcos. At agad-agad po, nung nakita ni Pangulong Marcos na ito yung problema at magpapasko at nakita niyang ganito karami yung problemang to, agad-agad po siyang gumawa ng aksyon, naghanap ng pondo para po pamahalaan na ho ang sumagot nung pagpapa-deliver nitong mga boxes na to at yung iba pong maliliit na charges na maaaring hindi ma-waive. Kaya po, kanina po, yung utos ng Pangulo na yan, pursuant dun sa kanyang aksyon na pagbibigay ng solusyon dito. So, masaya po kami na ang Bureau of Customs po, meron na pong magiging pondo at kakayahan na kami na po ang magpoproseso at magdi-deliver ng mga balikbayan boxes sa mga pamilya po ng ating OFW.